So mag-start tayo with database. What is a database? Sabi rito guys, a database is an organized collection of information or data that can be easily accessed, managed, and updated. So pag sinabing database guys, isa tong organized collection of data, no? Sabi naka-organize. At so maraming data to, no? Collection siya. Kaya siya tinawag na collection kasi maraming data 'yan. That can be easily accessed. So dapat yung data madaling ma-access, madaling ma-manage at madaling ma-update. So yun yung purpose ng database, no? So sabi rin dito, think of it like a digital filing cabinet where data is stored in a structured way so that computers can quickly find and use it. So yan, no? So kapag mayroon kang database, so parang mayroon kang cabinet naman guys, no? So kapag mayroon kang cabinet, di ba may mga section yan. So naka-organize guys yung mga damit sa loob ng cabinet. Importante guys na dapat naka-organize kasi pag naka-organize yan, mas madaling mahanap, no? Mas madaling makita, mas madaling ma-access. So dapat guys gumamit tayo ng database kapag kailangan natin mag-store ng malaking data, no? Para mas madali nating ma-access yung mga data na yan. So lalo na ngayon sa internet, so sobrang dami ng data na kailangan ma-store. Pwedeng millions and billions of data yan. So para madaling ma-access yan guys, dapat yung mga data na yan nasa loob ng isang database. So may iba't ibang klase ng database guys. So meron tayong tatlong klase. Yung una, yung relational databases. So ito yung mga SQL base. So ito yung gumagamit ng mga tables. Ang example ng mga relational database guys ay yung MySQL, PostgreSQL at SQLite. So, mamaya pag-aralan natin yung MySQL. Try natin mag-install at mag-setup ng MySQL na database. At yung pangalawang klase ng database guys, yung NoSQL databases. So iba to, no? Hindi siya gumagamit ng tables. So parang nag-i-store lang siya ng data na parang documents lang, no? So ang example nito guys, yung mga MongoDB tsaka Firebase. Ayan. At ang pangatlong klase ng database ay ang cloud database. So ito yung naka-host lang to guys sa internet. Ang example nito guys, yung mga Amazon RDS saka yung Google Cloud Firestore. So, pero ngayon guys, pagpo-focus tayo sa relational database. Why do we use databases? Bakit nga ba kailangan natin gumamit ng database? Una rito, to store and manage data efficiently. Yun nga, no? Para pwede natin ma-save at ma-manage yung mga data. Lalo na kung maraming data yan guys, no? Kung million yung data na kailangan natin i-store at i-manage. Pangalawa, quickly retrieve information. Yan, kung gusto nating madaling ma-retrieve yung mga information, halimbawa sa isang tao, no? So, pwede tayong gumamit guys ng database. Halimbawa, yung database natin, marami siyang naka-store ng mga information ng iba't ibang mga tao. So, para ma-access mo yung information ng isang tao, dapat naka-store yung data na yon sa loob ng isang database. Pangatlo guys, dito, ang sabi rito, ensure data consistency and security. So kapag nasa loob ng database guys, yung mga data natin, mas mas secured. Saka makakasiguro tayong consistent yung data or hindi basta-basta nababago. Pang-apat, ang sabi rito guys, handle large amount of data. Yun nga, gaya na sabi ko, kung millions of data yung kailangan mo ma-store, kayang-kayang gawin yan guys ng mga database. Okay.
Yan guys yung database. So, kapag pinag-usapan yung database, madalas na topic guys ay about relational database, no? Itong mga relational database guys, yan yung mga SQL base. So, dapat, kung gagamit tayo ng relational database, dapat marunong tayo ng SQL. So, okay.